Okay. Nakikita na po ba yung aking magandang screen? Opo. Yan. Pwede po kayong sumagot ha. Baka mamaya po nigas na tayo, hindi tayo gumagalaw. Okay, so welcome to my Most 18 training. So today is July 31. Open to all to. So pakilala ko muna yung aking sarili. Ako si Venus KB Faderog. LPT stands for Licensed Professional Teacher. Hindi ko pala nalagay yung MAED. So ako ay Master of Arts in Education na rin, major in Social Studies. So napakaganda ng title ng aking pangalan, no? LPT na, MAED pa, pero walang pera, walang ipon. That was 2 years ago. Pero ngayon kahit paano, di ba, nakakapag-start na ng konti. So I am a Senior Marketing Director here in IMG. I joined IMG February 2018. So meron na tayong 2 years mahigit. 2 years mahigit na po tayo sa IMG. And meron na rin ako mga marketing directors and isang senior marketing director. Okay. So palakpakan nyo naman po ako. O, di ba? Meron akong ano dito clap. Sana gumawa. Narinig nyo ba yung clap? Kaya pampag-good vibes lang yan. Para okay. Ayan, so ano ba ang Most 18? So Most 18 stands for, di ba naka-abbreviate siya, M for multiple, O for option, S for super, and term for T, at T for term. So Most 18. Ibig sabihin, 18 years kayong cover nitong insurance na ito. So the best way to show your love is to get an insurance. So isa ito sa membership benefit natin. Yan, under Manila Bankers Life. So isa sa product ni Manila Bankers ang Most 18. So nakita nyo kanina ang ambassador ng Most 18 ng Manila Bankers is sino yun? Si Tito Boy. So Tito Boy Abunda, ibig sabihin ano na yun? May pangalan na sa industry, showbiz industry. Hindi niya sasayangin ang pangalan niya, ang tinaya niya, ang ginugol niyang time para lang mag-endorse ng isang product na hindi naman eligible. So sino tayo para mag-doubt? Ayan. So ano po matututunan natin tonight? Una po, building a solid financial foundation. So papahapyawan ko lang yan. Mostly naman tayo dito members na lahat. Ano po ang kahalagahan ng life insurance? Bakit natin kailangan ng life insurance? Magkano ang dapat natin kunin na face amount ng insurance? Hindi yung basta-basta lang tayo kukuha. Hindi naman sasapat, no, sa needs natin. Mamaya matututunan nyo yan. At bakit Most 18? Bakit Most 18 ang pinakamaganda? Sample proposal, yan, napakarami niyan mamaya. Final test of a good insurance and Q&A. Okay, so pahapyawan natin dito lalo na sa mga wala pang solid financial foundation. So yan, kung makikita ninyo, ito yung dapat na sinusunod nating foundation. So hindi dapat tayo nag-shortcut. Kung meron na kayong mga investment, that's good. Pero protektahan nyo po yung inyong mga investment. Kasi pwede yung mawala. Lalo na kung hindi po ganito yung pagkakabuild natin. So dapat unahin natin ang pundasyon. So makikita nyo dyan, dapat matibay ang pundasyon. Unahin ang healthcare, protect yourself, and life insurance is protection for your family. Bawas ng utang, tapos emergency fund, makikita nyo dyan 3 to 6 months of your salary. Para 6 to 12 months kapag meron ng mabigat, mas malaki yung responsibility. And then huling-huli ang investment. Yan, so dapat ganito po yung ating pagbibuild. Huwag tayong mag-shortcut. Kasi ganun din, babalik at babalik din tayo sa simula. Ayan, sabi ni Sir Robert, sino to? Sir Rex Mendoza, sorry, sino si Robert? You don't have the right to invest unless you and your family is properly protected. So sabi na po yun ng financial expert ha, so sabi niya wala kayong karapatan na mag-invest kaagad, lalo na kung hindi kayo protektado. Kasi sasayangin nyo nga yung panahon, tsaka yung perang pinundar nyo. Nagbabayad kayo ng 10 taon sa bahay, sa sasakyan, tapos bigla kayong kinuha ni Lord, sino magtutuloy nun? So dapat meron kayong income protection, huwag kayong padalos-dalos. Okay, understanding the purpose of life insurance.
Bakit natin kailangan ng life insurance? Ayan, hindi po ako nagbebenta ng insurance. This is a part of financial literacy. So bakit natin kailangan yan? To protect your family if you die too soon. So mababalikan natin yung 2 F's of life. Hindi po natin hawak ang buhay. Pwede po tayong mamatay kaagad. Kahit anong ingat po ninyo, kahit anong dasal ninyo, pwede tayong bawian ng buhay. So we need life insurance to replace our income. Kasi pag namatay na tayo nagdadala ng pera sa pamilya, sinong papalit? Doon sa provider. So insurance ang sagot to finance your children's education. So kung mawala man tayo as a provider, makakapag-aral pa rin yung ating mga anak to pay estate tax, and this is an instant money for your family. So kung meron kayong life insurance, yan po ay malaking tulong sa ating pamilyang may iwan and to pay off debts. Siyempre ngayong buhay tayo, dami tayong binabayaran. Marami tayong utang. So ang life insurance ang magbabayad ng utang kung tayo ay biglang kunin ni Lord. Huwag niyo pong ipamana. Huwag niyo iwan yung mga utang niyo. Diyos ko, maawa kayo sa mga anak niyo tsaka sa pamilya niyo. So sabi dyan, if you love your family, get yourself protected. So, sino po dito hindi nagmamahal sa pamilya? Meron ba? Pambino, ano po muna, merong naka-block daw na sa screen. Try mong stop muna tapos share screen ulit. Ayan po. Okay na po. Mag-check lang ako ng guest po. So, ayan. Ilan na tayo? 38. Okay, so sabi po dyan, intindihin nyo po yan, pwede nyo po yung isulat, no? Maganda po kayo ng papel at lapis or ballpen kasi may computation tayo mamaya. So if you love your family, get yourself protected. Sino po dito sa 38 attendees ang hindi mahal yung kanilang pamilya? So wala naman siguro, no? Kung hindi nyo mahal ang pamilya nyo, lumayas-layas na. Charot. So dapat mahal natin ang ating pamilya. Hindi naman tayo magpapakapagod sa trabaho kung hindi natin sila mahal. So ito yung mga facts about life insurance. Ano ba yung mga kailangan nating i-consider? So there are many types of life insurance. So marami ako nakakausap na teachers or mga professionals na sinisharean ko nitong financial literacy, no? Ang sagot nila lagi, ay meron na ako life insurance. Pero kung tatanungin mo, anong insurance po yan, ma'am? Hindi nila alam. So ganun tayo mga Pilipino. Mostly, kumukuha tayo ng investment na wala tayong alam. Wala tayong knowledge about doon. Dahil lang kilala mo yung financial advisor, kilala mo yung ahente, nahihiya ka, pero isipin mo dapat yung needs ng family mo. So dapat alam mo yung type of insurances kasi napakarami niyan. At iba-iba yung mga purpose niyan. Okay? And then the cost goes up every year because the risk of dying is higher as you get older. Makikita nyo po dito sa graph, no? Pag kayo po ay nagkakaedad, mas nagmamahal na yung insurance nyo, yung premium. Kasi pag bata ka pa, mura, kasi healthy ka pa. Di ba? Wala pa naman tayo, malayo pa tayo sa kamatayan, kay kamatayan. So mura-mura pa yan. So papansinin nyo dyan, at age 50, ito sample lang po ito ha, hindi pa po ito yung premium ni Most 18. Makikita nyo dyan at age 50, nasa 9,000 na something. 60, nasa 16,000. So, kailan ka kukuha ng life insurance? Pag malapit ka na sa death, pag matanda ka na. So, it's too late. Dapat ngayon na productive at malakas ka pa. Get your insurance and get your income protection. So, sabi dito, cost is also based on your health. So, hindi lang sa edad. Kapag meron ka ng mga karamdaman, mahal na rin yung insurance mo. So there is no free insurance. Wala pong libreng insurance. All insurance are term insurance. So ibig sabihin, pag term insurance, ayan siya. So sabi dito, ang term insurance is a type of insurance which need to be paid for every year at a very low premium. Pag term insurance, mura. No, mura siya kasi taon-taon mo siyang babayaran. Depende rin sa edad mo at sa health mo. So sabi dito, pag investment, kasi insurance is an investment, di ba? Maximize the growth of your money by investing it by yourself since you already have the access to different investment.
So dito, makikita nyo nasa gitna si BUL. Sino po yung may mga BUL na dito? Ayan, so maganda naman ang BUL eh. Pero kung makikita nyo dyan, sa BUL magkasama ang term insurance at investment. Diba? So dapat, according to financial literacy, ayun na siyang lumabas. Yan. Our recommendation, lalo na natutunan natin dito sa financial literacy ni IMG, it's better to buy term insurance and invest the difference. Kung kukuha ka ng term insurance lang. Kung kukuha ka ng investment lang. Huwag mo siyang pagsamahin kasi mas mapapamahal ka. So dito, sa most 18, we buy term insurance and you invest the difference. Yung tinatawag na BTID. Yan. So this strategy requires financial literacy and discipline. Kaya nga po, bago kayo kumuha ng mga insurances, aralin nyo muna. Diba? Consider your options and alamin mo kung ano yung dapat at babagay. Kailangan ng iyong family. So term insurance is cheaper. Okay, so paano natin kinukuha yung insurance na kailangan natin? Saan tayo nagbabase? So pwede na kayo mag-ballpen or magsulat-sulat. Ganito po siya, no? Para malaman nyo kung magkano ba yung insurance na dapat kong kunin. So makikita nyo dyan, annual income times 10. Diba? So kung sumasahod ka ng 20,000 sa isang buwan, gawin mong annual yan. So ilang months sa isang taon? 12 months. So 20,000 times 12. So that is your monthly annual income, 240,000. Sabi dito, times 10. So times 10 years. Bakit 10 years? Kasi kapag daw po nawala ang isang provider o yung inaasahan sa pamilya, 10 years bago makabangon yung pamilya may iwan mo. Siyempre, di ba, sanay sila na merong nagtutusos ng mga needs nila, sanay silang merong nagpo-provide sa kanila, so that is the allotted time para makapagsimula ulit sila. So annual income times 10. So dapat, so kung example, katulad ko teacher, so nasa 20,000 lang sahod namin, times 12 months, 240,000, times 10 years. So dapat meron akong insurance na merong face amount na 2.4 million. So yung family ko mabubuhay ng 10 years pataas. Hindi mo sila iiwang kawawa. Okay, so sabi dito, ito pong method na to, yung annual income times 10, yung tinatawag na DIME method. To D-I-M-E, DIME method. So kung hindi nyo po alam yan, ito na, sinasabi ko na, di ba? Itong Heidi method, tatanong ko kay Coach Dan. Itong Heidi. Ngayon ko lang siya na-encounter. So sabi nga, how much insurance do you really need? Okay, so yung DIME method, ano meaning niya? D for debt. Kasi yan yung gagamitin mo pang bayad utang, di ba? I for income replacement. Papalitan yan yung sahod na binibigay mo sa pamilya mo. Mortgage, M for mortgage, and E for education. Kasi yung insurance mo, yan yung ipambabayad mo sa mga bayarin mo. Bahay, sasakyan, and education. Kasi pag namatay ka, buhay pa rin yung mga anak mo, mag-aaral pa rin yan. Hindi dapat yan titigil. So, i-apply natin yung DIME method, no? Kunyari, 200,000 ang iyong income annually. So, dapat meron kang income replacement na 2.4. Balikan niyo po yung kanina. And then, meron kang bayarin na may iwan, 600,000. Kumuha ka ng bahay. Diba? Meron kailangan mag-aral ng mga anak mo. So, i-estimate mo 700,000. Dalawang bata. Example lang po yan, ang DIME method. So pag inad nyo yan, ang total na responsibility may iwan mo is 3.9 million. So kung wala kang insurance, saan po kukunin ito ng pamilya mo? So sasayangin mo yung bahay mo kasi ilitin niya ng bangko, sasayangin mo yung sasakyan mo, kukunin na rin yan, di ba? So yung mga anak mo mag-aaral, stop na sila. So yan po yung dapat nyo sundin, yung DIME method. Okay, so ito na si MOST 18. Paano tayo matutulungan ni MOST 18? What is Manila Bankers Life Post 18? This is the BTID solution or the buy term invest the difference. So bibili tayo ng insurance, magbabayad tayo per year, pero yung sobra doon, yung sukle, i-invest natin. Okay? So pakilala muna natin si Manila Bankers Life kasi isa ito sa product ni Manila Bankers ang MOST 18. So sabi dito, Manila Bankers established May 19, 1967. Ang founder po niyan is si
Senator Hill Puyat. So, ito yung tumutulong para mabigyan ng maayos na buhay yung mga Pilipino. So, kung mapapansin nyo, marami ako nababasang post sa Facebook. Yung tungkol sa barbero, saglit lang po, inom na akong tubig. Ayan, so sabi doon sa nabasa kong post, sabi nung nagpapagupit, sabi niya, hindi ako alam mo, hindi ako naniniwala na na may barbero, sabi nung nagpapagupit. And then sabi nung barbero, ito na nga ako, di ba, ginugupitan na nga kita. Sabi niya, bakit ang dami pa rin mahaba ang buhok? Di ba? Bakit ang dami pa rin hindi maayos yung itsura? So sabi ng barbero, hindi naman sila lumalapit sa akin eh. So parang ganun sa financial literacy, no? Tumutulong yung ibang maraming insurance investment providers at mga nakakatulong sa buhay ng mga Pilipino, pero maraming Pilipino hindi sila yung lumalapit. Ibig sabihin wala sa atin yung pagkilos. So paano tayo matutulungan? Nitong lalo na to, ang life insurance ay nakakapagpabuti sa buhay ng maraming Pilipino. Pero hindi natin nilalapitan. Kailangan na natin pero tinatakbuhan natin. So ganun po yun, no? So sabi dito, provider of the most innovative BTID product is most 18. So hindi lang individual insurance ang in-offer ni Manila Bankers. Meron din sila mga group insurance, etc. etc. Okay, tagal na ni Manila Bankers no, 1967 pa. So ito na, sino ba si most 18? Ano siya? Ano ang mga katangian niya? 18-year level term, kaya nga po most 18. Kasi pwede mo siyang bayaran ng 18 years at cover ka ng 18 years. Pay one rate, ibig sabihin yung rate mo or yung premium mo, fix yun. Hindi yun pa iba-iba. Issue age 5 to 60. So as early as 5 years old, pwede nang kuhanan ng most 18 at hanggang 60. 60 years old po ha. Parang namali ako nung 65. Convertible to permanent insurance. So kahit 18 years kang cover, pwede mo siyang i-convert to permanent. No, so affordable, napakamura po. Makikita nyo mamaya kung paano siya naging mura. And then level coverage risk. So, kompleto na po si most 18. Kung merong Kaiser na 3-in-1, si most 18 ganun din. So, pwede mo siyang investment, pwede siyang savings, pwede siyang insurance. So, napakaganda. Flexible. Diba? So, ito yung isa sa naging unique na characteristic ni most 18. Meron siyang tinatawag na Premium Deposit Fund or PDF. So, ano ba yung PDF? Very competitive rate of return. So meron siyang tumutubo siya ng maganda o malaki kumpara sa bangko. Guaranteed growth of positive 0%. So hindi po siya nag-negative. Okay? Withdrawable o loan advantage. So ibig sabihin sa most 18, dahil meron siyang PDF, pwede ka mag-withdraw pag kailangan. Kaya nga tinatawag siyang emergency fund, insurance with emergency fund, and loan advantage. So, ibig sabihin, hindi po kayo mangungutang ha. Ibig sabihin, pwede mong hiramin yung laman ng PDF mo, tapos ibabalik mo lang siya. Ganyan po, pag emergency. Ganyan kaganda si most 18. Pwede mo kunin kapag emergency. Walang penalty pag ibabalik mo. Emergency fund advantage. So yan, cash value even on 1 year, withdrawable in case of emergency. Saan kayo nakakita ng insurance na pwedeng ma-withdraw? Most 18 lang. Diba? Ang dami ko na attend na insurance training. Kakaiba ang most 18. Okay, flexible needs. Kasi pwede mo siyang gamitin for retirement, pwedeng educational plan, pwedeng pang travel, pwedeng savings, sa kahit anong goal na gusto mo kung bakit ka mag-open. So, maximum deposit face amount. Makikita niyo po kung magkano yung pwede ninyong kunin. So, kahit 10 million pa yan or 5 million, meron po yan sa most 18. So, PDF payable to beneficiaries. So, pag namatay na yung plan holder, yung PDF o yung naipon, pwede po siyang mapunta sa beneficiaries. Pero kung you leave too long naman, makikita nyo, makukuha nyo yun upon termination kapag tapos na yung inyong most 18. So minimum PDFs is 6,000. So pinag-uusapan po natin dito PDF ha, wala pa yung premium ng inyong most 18 PDF pa lang. So dapat meron siyang
laman at least 6,000. So para kang nag-iipon. So dito makikita nyo yung pinagkaiba ng pag-iipon sa mutual funds tsaka sa MOST 18. Kasi insurance siya with investment eh. So makikita nyo kasi sa mutual funds, pwede siyang nag-negative. Kasi sa MOST 18, hindi siya nag-negative. So dito sa scenario 1, kunwari dito si Mr. A. Tingnan nyo kung ano yung mas okay. Si Mr. A, nag-invest siya for example, and then sa isang taon, sa itong year na to, nag-gain siya ng 40%. And then the next year, bumaba, siguro down ng market. Nag-loss siya ng 20%. So kung i-add mo yan, ang total na gain niya is 20%. Diba? Si Mr. B, nag-gain siya ng 10%, tapos next year, 10% ulit. Pag i-add mo, 20%. So sino yung mga magagaling sa math dito? Nakikita niyo yung effect ng negative return? Diba? So, ito laki ng return pero halos the same lang naman. So, dito naman, so ang resulta niyan, kung igagawin natin siyang pera, halimbawa yung percentage na yan. So, si Mr. A nag-invest ng 100 pesos, yung 40% niya is nag-gain, that is 40 pesos. So, kumita ng 140. Next year, yung 140 niya ay nag-loss siya ng 28 pesos, 112 na lang. So, magkano na lang ang kanyang kinita? 112. So, yun lang yung kinalabasan. Si Mr. B naman, 100 pesos din ang in-invest. Ito yung sa MOST 18. Diba? Kumita siya ng 10 pesos, 110. The next year, naging 10% ulit yung gain. So, 110 plus 11, 121. So, pag in-add mo, magkano? 121. Sino yung mas kumita? Diba? Yung nag-invest sa MOST 18. Sa BTID, sa Buy Term Invest sa Difference. So, ganun lang siya. Dito, ganun din. Scenario 2, 50%, tapos nag-negative. Next year, so 0. Dito naman, pass out, hindi nag-gain, hindi rin nag-loss. Hindi nag-loss, pero ganun pa rin, walang nagbago. So, kung pera yan, 100 plus 50, ito siya, 150 ang kinita. Next year, nalugi ng 75. So, 150 minus 75, 75 na lang natira. Dito, 100, walang negative growth, 100 pa rin. The next year, ganun pa rin, hindi nag-negative, 100 pa rin. So magkano? 100 pesos. So ganun kaganda ang Buy Term Invest sa Difference. Okay. So ano ba yung mga goal mo kapag mag-open ka ng MOST 18? Diba? Pwede kang kumuha ng MOST 18 kung ito yung mga goal mo. Retirement. Gusto mong magkaroon ng pension kahit retire ka na. So kung meron tayong mga government employee dito, that's good naman kasi meron tayong mga pension dyan. Pero napakaliit lang po niyan. Kasi ang dami ko na itong nakilalang teacher na nung ako na-in, kasi baguhan lang ako sa service, hindi naman din ganun kalaki, no? Lalo na kung sakitin na tayo pagtanda. So dapat meron tayong another investment. Okay, kung gusto nyo rin naman ng pension, retirement pension, so almost the same. Educational plan, and then travel and savings. So yan po ay maibibigay sa inyo ng MOST. Hello, buhay pa po ba kayo? Mag-thumbs up nga po kayo kung andyan pa kayo. Yun. Yes, buhay po po. Remind lang po sa mga IMG members, pakilagay po yung IMG code nyo and wag po tayong nag-unmute kasi nadidistract po yung ating speaker. Okay? Thank you. Ayan. Thank you po. Sana tayo? Huwag niyo po akong i-distract ha, kasi po baka magtawag ako for graded recitation. Dapat po focus tayo. Okay, so sino ba yung mga pwedeng kumuha ng MOST 18? So dito po makikita nyo, as early as 5 years old to 60. Pwede po siya. So insure yourself and your whole family. Kasi hindi lang ikaw ang protected, pati ang iyong pamilya syempre. So ito po yung makikita nyo. Ano ba yung mga medical requirements? Kasi syempre pag kukuha ka ng insurance, hindi po pwedeng kukuha ka na lang basta-basta. So may mga requirement po yan. Depende po sa face amount tsaka sa edad. So sabi natin kanina, pag may edad na medyo mahal na. Tsaka pag sakitin na, so marami na dapat gagawing examination. So dapat habang malakas pa, avail your insurance. So dito makikita niyo yung mga face amount.
So gawin yung die method. Kung kailangan nyo ay 1 million to 1.5, yung mga 5 to 17, FME. Tingin kayo dito ano meaning ng FME, full medical examination. So kung 18 to 45, ganun din, full medical exam. 46 to 60, tatlo na yung requirement. FME, full medical examination, microscopic urinalysis, yung sa ihi, and then ECG. So, ang dali pa rin, di ba? Mas marami pa nga yung sa physical exam nyo pag nag-a-apply ng trabaho. For that is for 1 million to 1.5, napakasimple lang. So, sinong pwedeng hindi, sinong mga hindi pa pwede, lahat pwedeng makakuha ng most 18 insurance. Dito naman sa 1.5, ito na siya, FME MUR. So tingnan nyo na lang po dyan. Pwede nyo po yung picturean no, para meron kayong reference pag ready na kayo. So yan, kung gusto nyo ng 1.5 to 3 million, tayo ay nasa 18 to 45, ito pa lang din, tatlo. So yan, so syempre, pag nagmamahal ang face amount, katulad dito sa over 5 million, ang dami na pong mga requirements, lalo na kung nasa 45 to 60 na tayo. Yan siya. So, ito po yung mga type of beneficiaries. So, meron tayong dalawang uri ng beneficiary. Type of beneficiary is revocable and irrevocable. So, we're talking about type of beneficiary po. Kasi pag ay google nyo or search nyo sa dictionary, ang meaning nito is magkaiba pagdating sa insurance. So pag sinabi nating revocable, ayan, parehas lang naman po yung pwedeng mabago. So ano lang pinagkaiba ng revocable beneficiary? So sabi po dito, revocable beneficiary means revocable even without permission. So kung naglagay kayo ng beneficiary at dineclare nyo na revocable, ibig sabihin nyo pwede nyo siyang palitan. Or kahit wala siyang matanggap, nagbago ang desisyon ninyo, kahit hindi mo ipaalam sa kanya. That's okay. Kasi revocable beneficiary. Pag sinabing irrevocable, ibig sabihin, anumang changes ang gagawin mo, you need her consent. His or her consent. Kasi meron kayong shared ownership over policy. So yan yung guaranteed. Ibig sabihin, ano man ang mangyari, maghiwalay man ang mag-asawa, yung anak, kunyari si anak ang ginawa mo, o yung asawa mo, ginawa mo siyang irrevocable, so maghiwalay man kayo, wala ka nang magagawa kasi irrevocable na siya. No, kailangan siyang, sa kanya talaga mapupunta yung face amount ng iyong policy. Yan. So any change requires joint consent over policy. So kung meron kayong babaguhin, kailangan mo ng consent. Kung ang dineclare mo na beneficiary is irrevocable. And then, any withdrawal requires joint consent. So kung mag-withdraw ka dito sa most 18, hindi pwedeng ikaw lang. Kailangan alam niya at merong consent niya. So that is revocable and irrevocable beneficiary. So meron tayong tinatawag na contestability period. So lahat po yan, no? Lahat ay merong contestability period. So yan po ay provided by law. So hindi na natin mababago yan. Bakit may contestability period? Tanong nyo na lang po sa batas. No? So sabi dyan, during which time insurance company may contest insurance claim. So 2 year. Halimbawa, kumuha ka ng insurance and then may sakit ka na. Kasi pwede naman kumuha, i-declare mo yung sakit mo, may physical exam, may examination. So kung ikaw ay ikaw yung beneficiary, ikaw yung plan holder, ay insurance policy holder, tapos bigla kang kinuha ni Lord, and then meron ka na mga existing illness, at hindi mo nalampasan itong 2-year period or contestability period, iko-contest po yan ni most 18. No, so sabi dyan, contentions during contestability, ano yung mga kino-contest? Anong mga klase ng death? So sabi dito, death directly or indirectly due to pre-existing condition. So yan, kung yung namatay ay meron ng pre-existing, kailan pa yan sa katawan mo? Kahit hindi nyo po i-declare yan o hindi nyo man yan aminin, makikita po yan ng mga doctors. May tinatawag silang, basta merong in charge doon sa sakit na yon, yung nalalaman kung gano'n na siya katagal sa katawan mo. And then, death due to self-inflicted injuries. So, nagpakamatay ka ba? Nag-suicide ka ba? O sinadya mo? Iko-contest din po yan. So, di ba merong mga issue na ganyan na, o yan, laki ng insurance niya. So, merong mga instances na pinatay or nagpakamatay. So, hindi po yan basta-basta makiklaim. Malulugi po ang lahat ng insurance company kung ganyan po yung ating
gagawin. Misrepresentation or defective applications. So ito naman po yung medyo nagkaroon ng problema sa dineclare na information, meron siyang binagong edad, kasi minsan nangyayari po yun, no? Minsan 60 ka na, pero hindi mo dineclare, or 59 ka na, pinababa mo yung edad mo para makakuha ka. So kapag ikaw po ay namatay at hindi mo sinabi yung totoo, ganun pa rin, i-contest pa rin yan. So lahat ng mga requirements, ipapasa pa rin. So makikita kung ikaw ay nagsinungaling or kung meron kang naisagot na mali. Okay? So sabi dito, after contestability, all causes of death are valid claims. Pero pag nalampasan na daw pong itong 2 years, contestability, lahat ng death na yan, lahat ng cause of death na yan, valid na. Okay? So dapat palakarin na natin yung policy natin ngayon. Dapat ngayon pa lang kumuha na tayo kasi lumalakad na yung contestability. So wala ka pang sakit, hintayin mo pa bang may sakit ka bago mo maisipan kumuha ng life insurance. So sabi dyan, contention after contestability period, yan, yung edad. So claim will be adjusted to reflect proper premium. So dito sa misrepresentation or defective application, lalo na pagdating sa edad, yan, makukuha po yan, or kung nagkamali, i-adjust yung reflected proper premium. So kung kinuha mo is dun sa corresponding na edad mo, dapat ganitong insurance mo, ibabawas yon. Kung maibigay man yung claim, babayaran pa rin. Yung dapat na tama na premium niya. So ito po yung mga annual rates, no? So napakamura. Makikita niyo dyan, meron tayong 250,000. Kaya sabi nga po, almost 18 para sa lahat. Kasi makikita niyo, this is annual na po per year to. Yan, minum lang ako. Makikita niyo po dito merong 1,212 a year. Yan yung para sa mga minimum wage earner natin. Kung meron kayong gustong tulungan ng mga, ang trabaho nila is factory worker, tindera, kung ano-ano pa, pwede silang kumuha ng most 18. Kasi para yan talaga sa lahat. Kung 1 million naman, ayan, meron po tayong, ayan, wait lang. Yan siya. Kung age 30, katulad ko, nasa 5,700 a year for 1 million face amount. Kung 2.5 million, 12,350. Kung 5 million naman po at nasa 30 anyos ka na, 23,700. Napakamura ni most 18, no? So dito, kung 40 ka na at gusto mo ng 250,000 dahil yun ang kailangan ng iyong family at ng iyong income, yan, meron kang 2.5 a year. 9,000 for a year, 20,000. So kung ano po yung need ng inyong family. So yan. So siyempre, bukod dito sa annual premium, kailangan nyo pong lamnan yung PDF. Balik tayo kanina, at least 6,000. So ito po yung mga case study. Makikita nyo dito yung proposal for 30 years old and assumed growth of 12%. So ito na siya. Yan. So gamitin natin ang DIME method ulit. 20,000 ang sahod mo, income replacement times 12 months para makuha ang annual times 10 years is 2.4 million. So you can invest 4,000 a month. So pwede mo nang itabi yung 4,000 mo every month. So meron kang maiipon na 48,000 every year. So example, ito na yung 48,000. So ang coverage mo is 2.4 million. Example lang po ito ha. So kung edad ka ngayon ay 30, tapos yung 48,000, dito mo na siya hinulog sa iyong most 18, iaawas yung premium. So ang premium is halimbawa, 13,704 plus 500 policy fee, one-time policy fee. So 13,704 plus 500, 14,204. So yung 48,000 mo, ibabawas na dito yung premium mo. Yung matitira sa 48,000, pagkatapos awasin yung 14,000, ito na siya. Nasa PDF na siya. So 33,796 yung nilagay sa PDF mo. So sabi nga, buy term insurance, invest the difference. So anong gagawin nito? Anong mangyayari sa PDF mo? Ini-invest na po yan at kikita yan ng assumed growth of 12%. So after a year, yung 33,000 mo naging 37,000 na. Kumita na ng 4,000.
The next year, ganun pa rin. 48,000 hinulog mo. So 13,704. May sukli ka pa. O yung sobra, eto na sa PDF. So kumita na siya ng 8,000. So pag in-add mo yan, 37 ka last year, ito na siya, 80,000. So makikita mo yung 2.4 death benefit. Kasi 2.4 death benefit lang naman yung kinuha mo. Dumadagdag na yung PDF. Yung laman ng PDF. Kaya kung mapapansin nyo, dito sa unang year, 2,437,000 na siya. Kasi may 37 na laman yung PDF. So dumadagdag siya sa death benefit. So makikita nyo dyan. Yan. So pwede mo siyang ituloy. Dito 18 years. So yung kinita ng PDF niya kanina sa first year, tingnan nyo po to, 37,852. On the 18th year, 47 na siya, 30, di ba? Plus 18, ito na siya, 48. Makikita nyo yung 37,000, nag-grow na yung PDF niya ng 2.7 million. So, ang death benefit niya na is 5 million. So, cover ka na ng insurance, at the same time, dumalaki yung ipon mo dito sa most 18. So, pwede mo po siyang i-renew. Tuloy-tuloy. Ayan. So, dito mas makikita nyo dito yung mas So ito, example ulit ng proposal, 1 million insurance. Ito yung face amount. Halimbawa, ako to, di ba, 30 years old ako ngayon. Cover ako for 18 years. Ito po makikita nyo dito. Year 1, year 2, year 3, year 4, and so on and so forth. So nag-open ako ng 30 years old, meron akong naipon na 44,000 halimbawa. So yung 44,000 ko, yan, binagsak ko siya sa most 18. So ang premium lang natin is 5,710. Isang taon na po yan, 5,710. So yung PDF kailangan 6,000 ang laban. So makikita mo dito, ito po is yung 44,000 dito, hindi po yan yung kailangan yung ihulog ha. Ito lang 5,700 tsaka yung laman na PDF. This is only an example, meron siyang 44,000. Yan. So yung 44,000, inaawas na po dyan yung premium na 6,210 kasi nga 5,700 plus 500 policy fee. Kaya naging 6,200. Isang beses lang po yan. So yung pagkatapos iawas yung 6,210 dito sa 44,000, may natira pang 38,000. So yung 38,000 nilagay sa PDF. Yan na nag-grow ng 12% average growth of return. So yung sa isang taon, yung 38,000 naging 42,560. So ang total death benefit is 1,042,560. Ayan, in-add na siya. So makikita nyo dito, flexible no? Bakit flexible? Kasi kung kailan mo lang kaya, kung kailan mo kaya maghulog, pwede mo siyang gawin. So next year, 30,000 lang, paiba-iba pa yung hulog niya, hindi na fixed. So next year, 30,000 lang yung hinulog niya, siguro nagka-emergency. So inawas yung premium na 5,700, may sukli pang 24,290. Yung sobra doon sa 30,000, pagkatapos iawas ang 5,700, nilagay sa PDF. So nag-grow na yung 42,000 ng 74,872. So next year, hindi siya naghulog. Inawas lang dito sa PDF niya kasi may laman ng PDF eh. So yung sa 5,700, hindi man siya naghulog, dito kinuha sa PDF. Next year, naghulog. The next year, hindi. So makikita nyo 12 year onwards, hindi na siya naglagay. Diba? Pero meron pa rin siyang insurance, insured pa rin siya. At makikita mo may withdrawable amount pa. So noon the 6th year, nag-withdraw siya ng 20,000. 9th year, nag-withdraw pa ng 10,000. Ilaman ng PDF niya, 152,000 pa. Lumalago pa rin. Nag-withdraw pa ng 30,000, nag-withdraw ng 20. Makikita niyo yung withdrawal, nasa 100,000. Yung hinulog niya, nasa 184,000 lang. Magkano ang death benefit niya? 1,332,000. Magkano yung natira sa PDF? 332,000. So, ganyan po siya. Kung matapos mo yung 18 years at nabuhay ka, yung libtulong, naabutan mo siya, pwede mong kunin itong 332,000. Tapos, i-renew mo siya for another 18 years. Saan na tayo? So, dito po tayo, example. Ang target mo is educational plan. Diba? So, ito rin, 1 million face amount of insurance. O, 60,000 yung naipon mo, OFW ka, o medyo malaki. So, yan, makikita mo dito 60,000. Binagsak yung premium na 60,000, inawas yung 6,210. May laman pa yung
PDF niya na 53. Pagkatapos ay awas yung 62 sa 60K. So yung PDF niya naging 60,000 in a year. The next year, naging 128. So ilang beses lang po siyang nahulog ng 60,000. 1, 2, 3, 4, 5. So 5 taon lang. The rest, hindi na po siya naghulog. Dahil po nag-grow yung kanyang PDF, makikita nyo yung premium, tuloy-tuloy lang, dito na po kinukuha sa PDF. So ang total lang na contribution niya is 300,000. Magkano po yung nilago ng PDF niya, nung fund niya? 847,000. Insured pa rin ng 1 million. Nakapag-withdraw pa. So kung educational plan po to, no, mapapansin nyo, sa 15 years, on the 15th year, nag-withdraw ka pa ng 100,000. So yan po ay tuition fee na ng ano bang school yan? Ewan ko, Lasal, ganyan. Diba? So next year, dahil 4 years ang pag-aaral, nag-withdraw ka pa ng 115,000. Insured pa rin ng 1 million. Nag-withdraw ulit next year ng 132,000. Nag-withdraw na naman next year, 152,000. Ang total withdrawable mo, 499,000. Pero makikita mo, insured pa rin ng 1,847,000. So ganyan po kaganda si Most 18. Saan nyo po yan makikita? No, dito retirement plan, makikita nyo po dito, ito siguro meron siyang naipon 847,000. So pwede rin po ito sa mga OFW or sa mga naka-receive ng pension. So pwede nyo pong ibagsak yan dito. Ay wait, hindi pala, sorry. So makikita nyo po dito yung educational plan. Ito na yung kinita, no, for the 18 years. So for the first 18 years, ito na yung kinita ng PDF mo. 847,000. So sabi nga natin, renewable siya. Diba? Tingnan niyo po itong year ha. 18 years, 47 na siya. So at age 47, ang laman ng PDF ay 847,000. So idudugtong lang natin. Ni-renew niya. So yung 847,000, pansinin niyo po dito sa baba, on the 19th year, tinuloy niya. Yung kinita niya sa PDF, hinulog niya on the 19th year. So tuloy-tuloy. Cover siya, starting 48 ulit hanggang 65. So yung 847,000, isang bagsak lang. Wala nang kasunod. So makikita nyo dito, ang premium niya na is 15,500. So yan, tuloy-tuloy ang premium. Yung 847,000, kumita na ng 931,000 in a year. And then the next year, 1 million na siya. Inawas lang yung premium dito sa PDF. And then next year, 1.1 million, inawas lang din. So hanggat may laman yung fund mo, o yung premium deposit fund mo, dyan lang kukunin yung premium mo, o yung annual premium mo sa Most 18. So kung mapapansin mo, on the age 65, insured pa rin ng 4 million. Bakit 4 million? Kasi nga 1 million ito, plus meron pang laman na fund, o premium deposit fund, dinagdag lang siya. So if you live too long, naabutan mo yung 65, tatanda ka with 3.4. So saan mo gagamitin yung 3.4 mo? You can start a business. Pwede mong i-treat ang mga apo mo, ang anak mo, you can travel. Nakita nyo dyan, may withdrawable amount pa. So no 61, nag-withdraw pa siyang 300,000. So kung susumahin mo sa isang buwan niya, pwede ka mag-pension ng 25,000 buwan-buwan. Next year, nag-withdraw ulit. Ilan 300,000 po na-withdraw niya? 1.5 million. Yung PDF niya, may 3.4 million pa rin. Insured pa rin ng 1 million. Diba? So dito po makikita niyo para sa mga minimum wage earner. So ito 12,000. Yan, saktong-sakto sa mga kakilala niyo po na medyo hindi kalaki ang sahod. Medyo bata-bata pa, 30 years old to, no? Yan. So 1 million pa rin ang death benefit. 5,700, may laman ng PDF na 6,000, so 12,000 total. Makikita niyo dyan, unang bagsak niya is 12,000. So inawas dito yung premium na 6,2. Diba? 5,700 plus 500 policy fee. So ito na siya, yung natira dito sa 12,000 is 5,700, nasa PDF. So kumita na agad yung 5,700 ng 6,485. So makikita nyo on that year pa lang, insured na ng 1 million yung plan holder. So something happens to you, ayang kung 1 million na yan ay mapupunta sa beneficiary mo. Magkano na binagsak mo? 12,000. Diba? Pero sabi nga, may contestability period yan. Dapat healthy ka, dapat accurate yung mga information mo, etc. So mapapansin nyo dito, ito naman yung tinuloy-tuloy niya yung pag-ipon niya for 18 years, most 18. For the 18 years cover siya,
tuloy-tuloy lang yung 12,000 niya. So nasa inyo po yan kung gusto nyo gawin yan, yung kanina o yung ito. Yan. So tuloy-tuloy yung 12,000, yung 6,000 na PDF, nag-grow na ng 388,000 for 18 years. Cover pa rin ng 1 million death benefit. So dito, sample, wala siyang withdrawal. Yan. So ito naman for single pay term. So katulad nito, ito yung para sa mga yung mga naglo-loan. Example ko lang po hindi ko sinabing yun talaga. Example, nag-loan ka 103,000 or 200,000, saan mo dadalhin? So wag mong uubusin, lagay mo sa most 18. So kung halimbawa 30 years old ka ngayon, yung 103,000 mo bagsak mo yan sa most 18. Wala nang kasunod Diba? Hindi mo na nilagyan yung 100,000 mo, ang premium mo lang ay 5,700 plus 500 policy fee one time, 6,200 kinuha sa 103,000. May natiri pang 97. So yung 97,000 mo na nag-grow ng 12% in a year, magiging 108,718. No? 1 million death benefit. Sa kabagsak mo lang ng 103,000. May mangyari at mangyari man sa'yo, yung 1 million ay mapupunta sa iyong beneficiary. So makikita nyo dito, hindi na siya nagulog. Kinukuha na lang dito sa laman ng fund. Kasi may laman yung fund niya, nag-grow. 5,700, kinuha lang dito ulit, 5,700. So yan, cover pa rin. At yung 100,000 na binagsak mo, after 18 years, hinayaan mo na, di ba? 433,000. So, abutin mo man yan, meron kang naipon. At the same time, insured ang family. Okay? So, dito naman, medyo malaki. So, pwede ito sa mga seaman. Diba? Kung meron silang ganyan na mga pension or meron silang naipon na ganyan, so, turuan nyo po sila mag-open ng most 18. So, halimbawa, 30 anyos, may 1 million. Saan mo dadalhin? Huwag mo ubusin sa kung saan-saan. Invest mo sa most 18, makikita nyo dito, hindi na ulit naghulog. Isahan lang si 1 million. So, iawas yung napakamurang premium na 5,700 plus policy fee na one time. Kaya makita nyo 6,200. So, tuloy-tuloy lang dito, hindi na naghulog. Yung fund niya, habang nag-grow, doon lang inaawas. So, makita nyo yung 1 million, no? After 18 years, age 47 na siya, 7 million na. Ang bata, 30 years old. Pag tungtong ng 47, may 7 million. Tapos insured ng 1 million. So naging 8 million po dito yung death benefit kasi yung 1 million na face amount, idinagdag itong PDF. So sino yung, diba? So sabi nga dito sa financial literacy, hindi ka pa man mayaman ngayon, pero nasa iyo na yung mapa. Alam mo na kung paano. No? So dito, single pay term for retiree. Ito yung mga nakakuha ng pension. So, di ba, minsan ang pension natin, 700,000, 600. So, ito, tinan mo, nag-age 60 na ito ha. So, nag-retire, meron nakuhang pension. Binagsak niya dito sa most 18. Siyempre, hindi naman porke retire ka, mamamatay ka na bukas. Mabuhay ka pa na matagal. Makikita nyo dito, at age 60, diba, binagsak niya yung nakuha niyang pension na 722,000. Hindi na niya sinundan yan. Hinayaan niya na ma-insured siya. Tapos meron pang ipon. Mapapansin nyo at age 77, 18th year na ng most 18 mo, yung 722,000 mo, naging 3 million after 18 years. Ilang taon ka noon? 77. So kung abutin mo yon, buhay ka pa niyan, kunin mo to. 3 million mo. Diba? Hindi ka na pwede mag-renew kasi 77 ka na. So diba 3 million. Edad 77. Naku, ang bango-bango mo niyan sa mga apo mo tsaka sa mga anak mo. Baka pinapaypayan ka pa. Di ba? Travel, tapos may business, bili ka ng bahay, ng lote, property, mansion, whatsoever. So dito, tapos na po tayo dito. Ayan. So ito naman, sa mga GSIS retiree. Ganon din. Katulad kanina, 60, may nakuwang retirement, binagsak dito. So yan. Tapos medyo ano rin siya. Ay, wait lang. Ayan siya. So, ganyan po siya kaganda, no? Ayan, medyo overloading po ba? So, ganyan lang po. Ibig sabihin, habang nag-iipon ka sa most 18 mo, ini-invest po ni most 18 yung
sobra doon sa hinulog mo. So by term invest the difference. So sabi nga, most 18 is for everyone. May life insurance na siya, may investment, may emergency fund. Okay? Easy to understand. Ganun lang naman yung urgent requirement siya. So kunin mo na yan ngayon. Natuto ka na para pagtanda mo, hindi ka kawawa at hindi ka pasanin ng iyong mga anak. Easier and cheaper to start building your future. 5,700 plus PDF 12,000, insured ka ng 1 million, diba? So yabang mo, huwag ka magpasagasa, joke lang. So ang swerte ng mga anak. Diba? So ito po yung sample computation ha. Ayan. So example po, sa edad ko, lagi edad ko sinasample ko 30. Ang kukunin ko example is 1 million face amount of most 18. So ang annual ko is 5,700. Diba? 5,700. Ang policy fee is 500. So kailangan may laman ng PDF 6,000. So total of 12,210, pwede na akong ma-insure. Pati yung aking family ng 1 million. 12,210. So pwede ka magdagdag ng PDF mo. Kung nalagyan mo yun ng 6,000, pwede mo siyang dagdagan 1,000. 1,000 every month, every day, every week. Nasa iyo po yan. Okay? So yan. The best gift for your family is most 18. Diba? Peace of mind. Hindi yung puro material na bagay. Kasi bibenta nyo yan pag namatay ang provider of the family. So sabi nga dito, ito po Sabi nga dito, bakit natin kailangan life insurance? What if we die too soon? Diba? Sino ang mag-aalaga ng iyong family? Problem. Who will take care of your family? So, kawawa. Punta kay mayor, punta sa paikot ng papel, donasyon, post sa Facebook. Wala na. Solution. Most 18 will provide instant cash to your family if you die too soon. So what if i-live too long naman? Diba? Haba ng buhay mo, nakalimutan ka ni Lord kunin. Joke lang po, no? So problem, what will I spend? So haba ng buhay mo, anong kukunin mong panggastos? Intay na ako sahod ng anak ko, intay ako sahod ng ng apo, isko po. Solution, investment via most 18 PDF. So walang sakit sa ulo. Now, what if I have emergencies? Problem, most 18, you will get your cash. Di ba? Pwede mo siyang kunin, pwede mo rin siyang ibalik, basta wag mo ubusin yung PDF. No? Wag niyong uubusin yung PDF. Solution, most 18, designed to be a depository of your emergency funds. Funds in PDF are withdrawable even on the first year. So yan, kung nagbagsak kayo ng 100,000, nakita nyo kagad yung PDF nyo is may natirang 70,000, something ganun, pwede mong kunin, huwag mo lang sagarin. Tapos ibalik mo siya. Ganyan po ka-flexible si most 18. What if I forget to pay? Many term insurance lapse. Pero po si most 18, hindi. Kasi nga may laman yung PDF mo eh. Doon lang kukunin. Diba? Excess payments of most 18. Yan. In-example ko na po kanina. What if the investment loses money? So ito yung mga, sabi ko kanina, nagde-negative. Problem. Takot ako malugay, hindi ako makakatulog. Okay, sa most 18, guaranteed positive growth. So guaranteed po, hindi po sinasabing guaranteed si 12% kanina, no? Assume growth po yun. It can be 8%, 10%, 12%, pero hindi po yan nagne-negative. No? Minimum annual gain, savings account interest rate. So diyan, kaysa matulog yung pera natin sa bangko, hindi ka pa insured, lagyan mo sa most 18, no ceiling on maximum annual gain. So kung ano yung ilalaki niya, yun po yung makikita nyo. Reasonable to expect 12%. Expect kasi average, pero not guaranteed. Okay, so ito po yung dashboard ni Coach Dan. Yan, makikita nyo po, pag in-open nyo na yung IMG portal nyo, yan, log in kayo sa img-corp.net. Tapos enter nyo yung password, IMG code and password. Ito po yan. Ito po yung kanyang Manila Bankers Most 18. Makikita niyo po yan dyan. So, napakayaman niya ni Coach Dan if she lived too long. And swerte rin ang kanyang family. Pero, yan. So, ano po ang kinaganda dito sa Most 18? Anong karakteristik niya? Growth, diba? Safety, tax advantage. Wala pong tax yan. And then, protection. So, lahat po yan nasa Most 18 na.
So, ito nga, ang pinakamahalaga, di ba lahat kayo gusto niya na mag-MOS 18 kasi nung narinig ko rin to, sabi ko, wow, nag-quote ako sa sarili ko, di ba yung bonus ng teacher every year, kaysa ubusin sa gadgets, gala, lagay mo sa MOS 18 sa loob ng 18 years, kung 30 anyos ka, tatanda kayong merong pera. So, ang ano lang dito kailangan, kukuha tayo sa mga license, MOS 80, license Manila Bankers, no? License under Manila Bankers Life. So ako pa lang po ang license dito at saka si Coach Dan. So marami na po ang pwedeng mag-exam kasi sa online po, sa portal natin pwede nyo na pong gawin. So dahil nga pandemic, medyo hindi natuloy. So ang gagawin nyo lang po, paano kayo magiging license, no? Lahat po kayo, ilan po kayo dito? 48. Lahat po kayong 48, you can be licensed insurance agent under Manila Bankers Life para mabentahan niyo yung sarili niyo, mabentahan niyo yung anak niyo, asawa niyo, kamag-anak niyo, kaaway niyo. So para, ayan, log into www.img-corp.net, click tools, diba? Then online certification, pass the online exam. So yung online exam na makikita niyo po dyan, 35 up, 50 items lang siya. Pag nag-35 passing score ka, yun, pwede ka nang mag-step 3. Take the prepare to pass exam, 124 items. Wait, excuse. Then, pag napasa mo na yung prepare to pass exam, pa-schedule ka na sa IIAP. So, pwede ka na po mag-email. So, napasa mo na. Picture mo yun or screenshot mo yun. Mag-email ka na sa IMG support na pwede ka na o gusto mo na mag-take ng IIAP exam. So, ano ibig sabihin ng IIAP? Insurance Institute of the Asia and the Pacific. No? So, meron po yung babayaran. So, mag-click na tayo, mag-exam na tayo sa ating portal. So, ito po siya. So, pag ano na po kayo, license na po kayo, makikita nyo po sa portal nyo. So, katulad po namin ni Coach Dan, pag napunta po kami sa e-app, di ba, doon tayo naglalagin ng mga Kaiser, ano natin, ang mga napapaun. Makikita nyo po yung IMG Corp e-app. So, pag kinlik nyo yan at license na kayo, mabubuksan nyo na yan, then you can quote kung sino yung mga gusto na mag-avail ng MOS 18. And hindi lang yan, pati MB Life Plan and Money Builder, mabubuksan nyo na po yan. Pero kung hindi pa po kayo license, ay hindi nyo po siya mabubuksan. So, kaya i-take na natin. So, ano pinagkaiba ni Kaiser and ni MOS 18? So halos pa ano lang no, ang napakaganda parehas sila. Ang pinagkaiba lang, si MOS 18 may protection, 'di ba? Tapos may emergency fund. And then may investment ka na. Kay Kaiser naman po, healthcare. And then meron ding protection kasi may term insurance. And then investment. So dapat kunin natin yung parehas, yung dalawa. Dapat meron tayo. Okay? Yan. So ito rin, meron tayo e-book. Basahin niyo po ito, no? Kasi nandiyan na lahat. Marami po kayo matututunan dyan. At kalikutin niyo po yung inyong IMG portal. Okay po. Tapos na po tayo. Mag-ano na po kayo, mag-thumbs up kung gising pa po.